Okay, so magandang araw mga kakwa. So sa ngayon, ang ating magiging episode ay tungkol sa pagpapaanak ng tilapia sa palaisdaan. So ngayon, kasama natin ngayon ang isa sa mga kasama natin dito sa Freshwater Aquaculture Center, si Sir Eddie Boy. So Sir Eddie Boy, magandang araw. Pwedeng magpakilala ka muna sa ating mga kasama. Hello, ako si Mr. Eddie Boy Jimenez, in charge sa breeding ng ating past tilapia strain dito sa Freshwater Aquaculture Center. Okay, so ang pag-uusapan natin sir ngayon is para sa ating mga manunood ay paano ba magpaanak ng tilapia fingerlings? Kasi dalawang system yan no? Isang pan-based system at isang harrow-based system. Yes. So itong episode natin ngayon is about sa pan-based system. Okay. So ano bang mga sa mga walang idea paano paanak, ano bang pwedeng consider muna? So depende yan kung anong system ang gagamitin mo. Kung magpa-pan-base ka, Yes, sa pan-based so tayo. depende sa yung talagang manageable area mo. Okay. So kalimitan kasi sa pan-base ang ginagamit nila mga nasa 200, 300 square meter na Okay, fish so pond. mas Yan. maliliit. Mas maliliit. So mga 200, 500, kung 1,000 square meter, medyo So medyo malawak medyo na malawak yan na yan. pag sa pan-base yan. siguro mga hanggang 500. 500 yan. Kasi manageability ang Yeah. titingnan natin Yes, ito, no? yes. Okay. So karaniwan sa tubig, dahil ito ay pan-based system, so pwede bang mag-rely lang sa tubig ulan o dapat deep well And o then, dapat irrigation? meron tayong source ng tubig natin. Mas maganda kung meron tayong deep well. Just in case na magkaroon ng problema yung ating mga tubig sa fish pond, meron tayo kaagad-agad makukuhanan ng okay. tubig. So sabihin natin meron ng tubig, okay na yung palaisdaan natin. In terms of sa breed naman ng isda, anong masasabi mo? Pwede ba tayong kumuha na kahit na anong breed lang? Or yung tilapia nasa ilog, alagaan? O Ay, hindi. Dapat talaga maganda yung magiging breed natin. Hindi ubra yung i-cross na makakita lang tayo Yes. ng tilapia. Babae dyan, lalaki, pag-aasawayan natin. Hindi ganon. Merong talagang dapat sinusunod sa ganyang pagbibreed. yes, kasi sa hatchery, sa inyo bibili ang ating mga growth operator. Yes. Kaya kung halimbawa nabili nila sa inyo is pangit ang lahi, hindi na babalik yan. Yes. Pero pagka makita na ng magandang lahi, babalik at babalik yan. At word of mouth, definitely, may ikukwento niya sa mga ibang mga kasamahan niya na itong breed na ito maganda. Kaya pagka pangit, definitely, ay katapusan na yun ng business. Yes, yes. Okay. So, ano bang mga breed ng isda na po pwede nilang gamitin sa ngayon? Na meron sa merkado na? Ngayon dito kasi sa CLSU, pag sinabi CLSU, meron tayong past strain na tinatawag. Ito yung formerly IDRC strain. No? Choices naman nila, meron din tayong Bipar strain. Meron tayong mga ini-importang mga breeders from Thailand, ganyan. So yan ay depende naman. Wala namang problema kung mag-crosses kayo. Basta importante, lumalaki yung pinapaanak nyo. Ngayon, punta tayo sa fast. Ang fast, kaya din ba ng maalat? Kasi may mga nagtatanong, kaya ba ng sa maalat? Nakakasurvive siya. Meron kasing ng previous studies noon na hanggang 15 PPT nga nakakasurvive siya. Kaya lang, syempre, dinevelop natin siya sa freshwater. Yes, okay. So, kung ililipat natin siya sa mga brackish na ganyan, medyo apektado na yung magiging reproduction niya, yung Yes. growth niya. Oh, yes. Gaano karaming lalaki, babae ba ang pwede Ay, ilagaan? ang stocking natin sa fish pond ay depende rin yan sa laki ng breeders natin. Okay, so depende sa laki. Nakadepende yan. So, per square meter, pwede natin kargahan niya ng 300 to 500 grams per square meter. Nakadepende yan sa laki ng breeders natin. Okay. So, habang lumalaki yung breeders natin, kumukunti yung kinakarga nating bilang na breeders sa fish pond dahil lumalaki siya. So, kumbaga Ganon. dito, ang practice natin dito sa FAC, sa CLSU is ang stocking rate natin is per kilo, hindi per Yes, piraso. yes. So, usually, 0.8 kilogram per square meter. Sa hapa yun. Sa hapa. Sa fish hapa. pond? Sa fish pond, mas mababa siya, 0.3 to 0.5 lang. So, 0.3 to 0.5 kilogram per square meter. Okay. So, kung halimbawa, 300 grams. So, isang pirasong isda, isang metro kwadrado. Halimbawa, sa 100 square meter, 0.3 kilos ang kailangan natin per square meter. Ilan yung dapat natin ilagay doon. So, tapos, kung
Pag na-compute na natin yon, siyempre meron tayong sex ratio. Mhm. O, kung 1:3 tayo, 1:2. Sabihin natin na ipares na natin. Ako as farmer, anong susunod kong gagawin? So, naipares na natin yan. Siyempre, papakainin natin yan. Halimbawa, nagpapalaki tayo ng breeders na gagamitin natin sa breeding. Hindi naman natin kailangan palakihin kaagad yung breeders bago natin i-select. Teka muna. Yun. Huwag niyong palalaki ng gusto dahil Kasi ang purpose natin, pag anakin sila, hindi palakihin. Yes. Hindi naman pang grow out to. hindi pang growth. Kasi pag mataba mo siya ng isda, ano bang mangyayari? Medyo mahina ang kanyan. Mahina siya manganak. Kaya pag nagpapalaki tayo ng breeders, huwag niyo bumbugin ng pagkain. Yung kasarapan lang siya. Yeah. Ano karami? 2% ng body weight nila. Okay, so 2%. So sa feeding, actually 2%. Yes, Okay. yes. Yung iba 3%. Pero Yes. dito sa isa sa mga study na ginawa natin dito sa CLSU, nakita natin na mga 1% pwede na kasi. Pwede kasi Oo. pispan naman siya. Pispan naman siya, Meron maluwag naman naman. mga Oo. natural foods kasi tandaan nakakain natin, yan. wag natin sila bubusugin ng gusto. Yes, Dahil oo. pag binusog natin gusto, tataba. Ayaw natin tumaba. Kasi pag tumaba yan, mababa ang dami ng finger gusto kukuha Parang natin. matura, ikaw Yes, nila. oo. So, ngayon, tinatry pa nating alamin kung pwede pang mas mababa pa sa 1% ang feeding rate. Magkakaroon tayo yung separate na episode about feeding. Paano i-compute ito? No? At pagka medyo naging successful tayo sa mas mababang feeding rate, ibabahagi natin sa inyo. Yes. So, at may tamang oras ba yung pagpapakain? Yes, mga dapat yung mga 8 to 9 a.m. o sa hapon naman nasa 2 to 3 ganyan. Ibig sabihin, mataas na yung araw. Mataas na yung Okay, araw. so huwag po kayong Huwag tayo magpapakain. magpapakain ng magang-maga o late Oo. in the afternoon na Yes. pababa na kasi ang Oo. dissolved Yes, oxygen oo. mo. So magong-maga akala ninyo baka gutom sila, nasa taas sila. Hindi po. Baka sumisingap lang sila ng hangin. Hangin, dahil kapos sila ng oxygen. Yes, oo. So, now, ilang araw bago ako pwedeng mag-harvest? Pag nag-start tayo mag-pairing, so after 10 days nun, mag-start na tayong mag-observe sa mga gilid-gilid ng breeding pan natin. Pagka-pares nyo, 10 days, start na kayo mag-observe. Sa gilid. Bakit sa gilid? Kasi pag binuga ng tilapia yan, andun lahat sa gilid yung mga fry na yan. So, yung mga friend naman, Pag bagong bugas yan. yes. Ang karakteristik kasi ng tilapia natin ay yung once na i-release na babae ang egg at saka yung sperm at ma-fertilize, kukunin niya ng babae. Yes. Lalagay niya sa kanyang bibig. I-incubate niya dyan. At pagka na-absorb, napisa na yan, na-absorb na yung yolk sac, lalabas yan sa bibig. At sila ay nasa kumpul-kumpul, ano? Kumpul sila Na nasa gilid nasa ng- gilid ng mga fish pan yan, ng breeding pan So, dyan. yes. So, 10 days mag-observe na kayo. Pag meron na kayo nakita, ibig sabihin, I-start na tayo mag-collecta. mag-kolekta. Mag-collect Okay. ng fry. Kasi So- pag hindi natin na-collecta kaagad yung mga naunang buga na yan, Yes. ay malalaki yan. Yeah, yes. No? Pag yung ibang mga breeders natin ay bumuga uli susunod, kinakain na ng mas malalaking Yung maliliit. yung maliliit na Okay. bagong buga. So, merong predation. Kaya Mm. napaka-importante na dapat efficiently makolekta natin tong fry. Mm. Otherwise, sila yung kakain. Katulad ng sinabi, kakainin niya yung mga susunod na i-release nitong mga breeders natin. Ngayon, isa pang konya, kaya kailangan natin makolekta kasi pagka lumaki na yan, hindi na sila makukolekta sa gilid. Mahirap na, madibilis na Mabilis yan. na sila lumaw. Nasa gitna na sila, nasa ilalim na sila. Ayun. Okay. So, paano kolektahin? So, yun, tuloy-tuloy yun. Meron tayong pangsuro talaga na ginagamit na pang-collect talaga ng mga fry. Yes. Lalo, ganun. Tapos tuloy-tuloy yun, magat hapon yun. So, No? ilang beses sa umaga? Ay, kung 2 ikot sa maga, 2 ikot sa Okay. hapon, mas maganda. Mas maganda. Okay, so, pagka nagkolekta na tayo, hanggang kailan kaya tayo nangungulekta? Hanggat meron tayong nakukolekta, araw-araw yan. So, kalimitan, inaabot yan ng 2 weeks hanggang 1 month kang nagkukolekta sa gilid. Okay. Ayun. So, dire-diretso. Ngayon, pag medyo konti na yung nakukolekta natin at na-observe natin, marami na rin yung mga hindi natin nakolekt na na nagsilaki malalaki. na ron. Yes, yes. It's time na para i-drain na natin yung fish pan natin at i-prepare natin Okay, panibago. sige. Importante, pagka dinrain natin yan,
ma-separate, malinis yan, pati yung mga fingerlings. Ay, tatanggalin yan. Oo, alam, mapatay lahat yan. Mm. Kasi, pag may naiwan, May naiwan, ay lalaki lang doon yun. Eh, pag Oo. nagsalang ulit tayo ng panibago ron, ala na, so nginginain yun. kakanin nila ngayon yung mga fry na panibagong cycle. Yes. Kaya napaka-importante na talagang matanggal yung mga fingerlings na maiwan doon. Oo. Okay. Okay, so napakarami natin natutunan kay Sir Eddie Boy kung paano magpaanak ng tilapia sa fish pond. Sa fish Ito yung pond. tinatawag nating pond-based hatchery. Mm. Okay? So sa mga nagnanais na mag-set up at sa tingin nyo gusto nyo ng pond-based, yung mga ibinahagi ni Sir Eddie Boy ay napaka-importante at napakalaking bagay para sa mga nag-uumpisa sa ating magtitilapia. Ngayon, kung kayo naman ay pond-based hatchery na at gusto nyo i-level up ang inyong operation, meron tayong susunod na topic which is yung Hapa-based hatchery. Sa susunod nating topic, ibabahagi natin sa inyo kung paano ang pagpuproduce ng tilapia sa Hapa-based system. So, yun po. So, maraming salamat, Sir Eddie Boy. Okay, thank you. So, sa susunod, ito po ang inyong host, si Carl Mars Quezon dito sa Central Luzon State University at stay tuned sa mga susunod nating episode na ibabahagi sa inyo. Kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng isda. Kami ang kaagapay. Aquafact, tips at gabay na swak para sa masaganang ani ng ating palaisdaan. Mula sa semiya hanggang anihan, may tamang paraan na dapat sundan. Kasama ang eksperto at siyensya, tagumpay sa aquaculture ay maaabot na.